Paano nga ba i-upgrade ang old version ng PhilHealth ID na naka-yellow color papuntang new version na naka-color verde or green card mga ka-vlogs? Ano-ano ang requirements at paano ito i-process? Yan ang ating aalamin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa ating YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na andito sa ating channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba and maaari kang maging miyembro dito sa aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button. Mamili ka ng mga perks na gusto mo mga ka-vlogs. Meron ka bang PhilHealth ID na nakakulay yellow mga ka-vlogs? Ayan, hindi na po yan siya valid, no? Hindi na po yan siya accepted sa ating mga transaksyon kay PhilHealth, no? As per PhilHealth po yan mga ka-vlogs. So meaning, kapag po tayo ay nagpa-process ng ating hospitalization bill or PhilHealth transactions mga ka-vlogs, hindi na po magagamit o hindi na po tinatanggap ang yellow card na PhilHealth ID mga ka-vlogs. Dahil ang bago po ngayon ay ang nakakulay green or verde na PhilHealth card version mga ka-vlogs. Kaya naman, no, ituturo ko sa inyo kung paano ko ito kinuha. Kasi personally, no, this is my personal experience dahil nag-upgrade ako mga ka-vlogs from yellow to green card. So kung nasaan man kayong dako sa Pilipinas or nasaan ka man naruroon mga ka-vlogs, pumunta lamang po kayo sa pinakamalapit na PhilHealth office or PhilHealth branch or site na nag-i-issue, no? Merong issuance ng PhilHealth ID kasi hindi naman po lahat ng mga PhilHealth site, no, na nag-i-issue ng PhilHealth ID. Kung meron pong ganong transaksyon na ina-allowed, ayan, punta po kayo doon mga ka-vlogs. And bago po kayo pupunta doon, make sure na magdala kayo ng sariling ballpen, no, black ballpen, dahil kaya ko hindi ako nakadala ng ballpen ay talagang nakabili tayo, no, nakabili ako ng ballpen na binibenta po sa entrance sa may guard mga ka-vlog, 10 piso, sayang din ang 10 piso, no. Marami pa naman akong ballpen na naiwan, hindi ako nakadala ng isa. So magdala po kayo ng sarili nyong ballpen para hindi na kayo makabili, no, makatipid kayo sa inyong pamasahe, no. Malaking bagay na din ang 10 piso mga ka-vlogs. And of course, no, pagpunta natin sa PhilHealth mga ka-vlogs, wala naman po silang dress code mga ka-vlogs, kahit naka-short ka. Ako nga, naka-short lang ako, naka-sleeper lang ako, no. Parang pambahay lang yung sinuot ko kasi parang kapitbahay lang naman namin ang PhilHealth office mga ka-vlogs, no. So talagang nakapambahay ako. Okay lang naman, no. Walang problema. So ayun mga ka-vlogs, pagpunta nyo po doon ay hihingi kayo ng request form sa guard on duty sa may entrance, no. Sa request form, i-fill outan niyo po ang inyong pangalan, ang address at ang inyong birthday. And makikita niyo po sa may ilalim ng request form, may mga transaction po na kailangan nating i-check ang box, no, kung ano po yung transaction na gagawin natin kay PhilHealth that day na pumunta tayo. So makikita nyo dyan, meron pong PhilHealth MDR, PhilHealth ID at iba pang transaction. Then sa gilid niyan may mga small box na pwede natin i-check mga ka-vlogs kung ano nga po yung ating transaction na gagawin. So since PhilHealth ID, piliin nyo lang po yung PhilHealth ID na small box sa may gilid mga ka-vlogs. And after nating mag-fill out ng request form ay sisimula na tayo sa pagpila. So sa pagpila naman mga ka-vlogs ay nakadepende po sa dami ng mga PhilHealth members or PhilHealth clients na pumunta that day, na pumunta kayo.
So kung marami po ang pumunta sa araw na yon, ay talagang marami kayong pipila at mag-aantay ka. Kailangan ka mag-antay dahil first come first serve. Hindi naman po pwede na huli tayong dumating, mauna tayo. So first come first serve. So magbaon tayo ng pasensya. Pero the PhilHealth make sure naman na makikater po kayo, no, once nasa pila na kayo. So meron kasing cut off niyan. Pag cut off na, I think 3 o'clock in the afternoon, 3 o'clock ay magka-cut off na yan, ay hindi na kayo pinapapasok sa loob para magpila. So, pag nasa pila na kayo, rest assured, matatapos talaga ang transaction nyo that day, mga ka-vlogs. So, sa pagpila naman po, ayan, pasok natin sa loob, mga ka-vlogs, ay merong ini-issue na priority number or yung numbering, mga ka-vlogs, per transaction na yan and per window yung transaction. So, after nyo naman po makareceive ng inyong number, mga ka-vlogs, no, ang gagawin nyo na lang po ay mag-antay sa inyong upuan, makinig na tawagin ang inyong pangalan and or yung inyong number, no. Kaya tandaan nyo po yung number nyo, no, makinig po kayong mabuti sa pagtawag kasi medyo maingay sa loob, baka naman tinawag na yung number nyo, yung pangalan nyo at hindi kayo nakarinig. So dapat alerto kayo kasi ano na yan, no, mawala na yan pag hindi nyo narinig, no. Pag tinawag kayo hindi kayo lalapit, mawawala na yung numbering nyo. So, babalik kayo kinabukasan. So, makinig kayo. Then, pag tawag sa inyo, lumapit kayo kung saang window po tinawag yung pangalan or number ninyo. And, ibibigay na po ang inyong bagong version ng PhilHealth ID na naka-green na, mga ka-vlogs. So, ang ibibigay naman po na PhilHealth ID na naka-green ay nakapapil po yan, mga ka-vlogs, no? Blanco yan lahat. So kayo na po ang maglalagay ng inyong 1 by 1 picture and pirmahan nyo po bago nyo i-laminate. So kailangan nyo i-laminate para hindi po ito masira kasi nakapapil lang po siya. So bago nyo i-laminate, no, pirmahan nyo muna and lagyan nyo po ng inyong 1 by 1 picture, mga ka-vlogs, no? And anyway, ang ating PhilHealth ID na naka-green, mga ka-vlogs, yan po yung pinaka-latest na version na accepted po sa ating mga PhilHealth transactions. And wala po yung bayad, no? Wala pong bayad ni piso ang pagkuha ng PhilHealth ID and wala po siyang expiration. So, ibig sabihin, hanggat wala pang walang kapalit na version, yung green PhilHealth ID na yan ay valid pa yan siya, mga ka-vlog. So wala po siyang expiration date. So sa mga hindi pa nakakaalam, the PhilHealth ID po is considered as secondary ID. Ibig sabihin po ay piling-pili lang po ang pag-accept, no, ng mga transaksyon dito sa PhilHealth ID. Hindi po siya ginagamit or hindi po siya accepted sa pag-apply ng Philippine passport, kung meron tayong mga bank transactions, kung magki-claim tayo ng money remittance, ayan, hindi po accepted ang PhilHealth ID, mga ka-vlogs. Actually, the purpose of PhilHealth ID is para lamang po sa ating PhilHealth transaction, gaya ng hospitalization billing process, no, kung meron tayong pina-follow up ng attachment, kailangan po yung PhilHealth ID para po sa ating health, no, sa ating kalusugan, pagpapa-check up or pagpapa-hospital, mga ka-vlogs. Pero gayon pa man, no, meron namang mga ibang transactions na ina-allowed yung PhilHealth, mga ka-vlogs, no, PhilHealth ID. So depende po talaga yan, no, sa agency, sa company, sa mga stores or anong transaction kung accepted po. Depende din sa bangko kung ina-accept nila yan, mga ka-vlogs. So, sa mga nagtatanong din kung kailangan bang i-surrender yung old version, yung yellow, mga ka-vlogs,
ay no need na po, no? Pwede naman po hindi na natin yan i-surrender or hindi na natin dalhin during pagpunta natin kay PhilHealth. Kasi ako, hindi ko nadala ang aking yellow version. So, wala namang problema yan, mga ka-vlog. So, pumunta na kayo sa pinakamalapit na PhilHealth office sa inyong lugar para mag-apply ng pinaka-latest na version ng PhilHealth ID na naka-color green, mga ka-vlogs, para magamit nyo po sa inyong mga transaksyon kay PhilHealth. And of course, meron po tayong secondary valid ID. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan tayo ng bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari mong i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa ating YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.